upang kanya anwikang matubos tayo sa lahat ng kasamaan at malinis niya. Para mangyari yan, matubos tayo sa lahat ng kasamaan, malinis niya tayo. Yung bayang masikap sa mabubuting gawa, alam mo kapatid na Josel, yung bayan na yon, pinananatilihan yon ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng pag-ibig. Kaya, isang bagay na makikita mong sagana sa bayan ng Diyos, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Bakit? Kasi para niya tayo matubos sa lahat ng kasamaan at para tayo ay malinis niya, kailangan ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pag wala kang pananampalataya, hindi ka matututo ng aral, di mo tatanggapin, di mo susundin yung utos. May pananampalataya ka, wala ka naman pag-ibig, maaaring sinusunod mo yung iba, pero yung pag-ibig, hindi presente sa'yo, hindi ka rin malilinis. Kung ikaw naman wala kang pag-asa at punong-puno ka ng kalumbayan, dumadating ang punto na desperado ka na, ang kawalan ng pag-asa maglilid sa atin sa karumihan dahil nawawalan ka na ng pag-asa. So, ganyan ka-significant, kapatid na Josel, ang tatlong ito. Na kung mapansin mo, ngayon nananatili ang tatlong ito. Dapat manatili yan. Pagka hindi na natili ang pananampalataya, saan mapupunta? Siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Di ba nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo'y nasa inyo? Liban na kung kayo'y tinakwil na. That is tantamount to saying, kapag wala ka sa pananampalataya, wala kang Kristo. Di ba? Kaya anong dapat? Kung dapat na manatili sa iyo si Kristo, manatili ka kay Kristo, dapat manatili ka sa pananampalataya. Ngayon, pag-ibig, paano, Enrica, malalaman ng tao kung kayo aking mga alagad, kung kayo nag-iibigan sa isa't isa. Manahanawang sagana sa inyo ang sinasabi ng Biblia, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Tinawag kayo sa isang katawan, kayo maging mapagpasalamat. Doon sa 14, ang sabi, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at manahanawa ang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. O hindi, dapat mananahan yan sa atin, yung pag-ibig, dapat pinananahanan tayo. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa 13:1 ng Ebreo, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. O di dapat manatili talaga yan. Yang tatlo na yan, pananampalataya, pag-asa. Bakit? Yung pag-asa, kung wala kang pag-asa, hindi ka maglilinis. Madedesperado ka na. O kaya dapat manatili ang tatlo na yan. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Connected yan, kapatid na Josel, sa paglilinis ng Diyos, sa kanyang bayan. Kaya mahalaga na machi-check natin palagi sa bayan ng Diyos, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tatandaan mo, pag nawalan ka ng pananampalataya, di ka malilinis. Pag nawalan ka ng pag-asa, di ka malilinis. Lalo naman kung wala kang pag-ibig, hindi ka malilinis. Kaya check mo yung mga nagbababoy. Check mo. Meron dun sa tatlo na yun, wala sa kanya. At sa malamang, pare-parehong wala sa kanya yung tatlo na yun. Yun ang, yun ang conclusion dun. Hindi kasi pwedeng,
pagka hindi presente yung tatlo na yan sa'yo, hindi ka malilinis. Kaya gusto nating malinis, kapatid na Josel, dapat panatilihan tayo ng pananampalataya, mamalagi ka sa pananampalataya, mamalagi ka sa pag-asa, at mamalagi ka sa pag-ibig. So mayroon kang parang way, para ma-check mo ngayon yan. Para mangyari na magawa natin yung kautusan. Kasi mahalaga, kapatid na Josel, na tayo po, mga kapatid, mailapat natin ang buhay natin sa Ebanghelyo. Di ba? Lagi natin pinag-uusapan yan, Yung nasa 1.27 ng Pilipos, maging karapat dapat ang ating pamumuhay sa Ebanghelyo ni Kristo. Kasi kung merong ginagawang referensya ang mga tao, which is marami ngayon, makita mo kung ano-ano mga libro, pinag-aaralan nila. May makikita ka pa dyan, katakot-takot ang binibiling books about leadership. Kasi gustong mag-leader, gano'n, talagang ang binabasa, yung mga sina Conway, yung mga kung ano-ano yan, yung mga author na yan, Yun ang kanilang referensya. Pero, alam mo, ang isang dapat na referensya ng tao na ibig na maging karapat dapat sa Diyos, ilapat natin ang buhay natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Paano mangyayaring mailalapat mo sa Ebanghelyo ni Kristo kung ikaw ay nabulag ni Satanas ang pag-iisip mo? Dahil hindi ka sumasampalataya, hindi sisilang sa iyo ang liwanag ng Ebanghelyo. Kung hindi sisilang sa iyo ang kaliwanagan ng Ebanghelyo, paano mong mailalapat ang buhay mo sa Ebanghelyo? Hindi mangyayari yun. Kaya nga, sa kalagayang ito, ang wika, na kayo makita kung matitibay sa isang espiritu, na kayo magkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya, mahalaga yan, kapatid na Josel, para mailapat ang buhay natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya tatandaan mo, yung mga pinag-aaralan natin ngayon, kapatid na Josel, in the absence ng isa sa tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, di mo maa-acquire yung sinasabi ni Pablo kay Tito, iaral mo ito, isaway mo ito, sabi, ng buong kapangyarihan. Ang mga bagay na ito, salitain mo. Kahit anong salita ang gawin sa hindi sumasampalataya, sa walang pag-asa at sa walang pag-ibig, hindi yan matututunan. Kapatid na Josel, hindi yan matututunan. So what is essential ngayon sa mga pinag-aaralan natin is to go back lagi and check. Nananatili ba sa atin ang tatlong ito? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Kasi alam mo yung sinabi ni Pablo na yan, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa lahat ba nananatili yan? Pero dapat yan nananatili yan sa loob ng iglesia. Pero hindi lahat pinananatilihan yan. Kasi meron nga wala na sa pananampalataya. Kaya nga siya sa atin yung sarili nyo, kung kayo'y nasa pananampalataya, edi meron wala sa pananampalataya. O di hindi nananatili sa pananampalataya. Kaya napakahalaga na maintindihan natin sa loob ng iglesyang sa Diyos. Di ba? Yung bayan nililinis, kapatid na Josel? Opo. Upang tayo matubos niya sa lahat ng kasamaan, malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, sa bayan na yon na nililinis ng Diyos, sa bayan na yon na kinatutuparan ng pagdadalisay ng Diyos, paglilinis ng Diyos,
ito kapatid na Josel ay nananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Kaya nalilinis ng Diyos ang bayan in the presence ng faith, hope, and love. Dahil in the absence, pagka merong nawala dyan, ay, hindi pwedeng malinis. Kaya sa bayan, presente yan. Nananatili yan. Hindi mo sabihin ni Pablo, ngayon nananatili ang tatlong ito. Sa lahat? Hindi. Sa bayan, nananatili yan. Ngayon, yung kasing bayan, nalilinis yun. At ang malilinis sa bayan, yung pinananatilihan ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. So we have to check that always. No? Pasensya na kayo, no? Siningit ko na kaagad itong mga bagay na ito. At ayaw ko po talagang parang mahirap i-rush. Ano? Siguro para mas ma-inculcate sa atin na mabuti. Ano? Dahil pagka tinitingnan natin ngayon, napakarami pala. Ito lang dinidiscuss natin ngayon na ito. Masasabi ba natin ngayon lahat ito talagang napapagsanayan na nating mabuti? Kung minsan nga, parking lang, nakikipag-away ka pa. Oh, di ba? Minsan ay gitgitan lang sa kali, nakikipag-balitaktakan ka pa. Kung minsan pila lamang sa nakikipagmurahan ka pa. O, paano ngayon yun? Di ba? Sasabihin, di ano ba ang ibig niya sabihin? Tayo parang meron ng mga halo sa ulo. Mga kapatid, kung ilalapat natin ang buhay natin sa Ebanghelyo ni Kristo, hindi naman ko po iniimbento yan Binabasa ko sa inyo yung mga salita ng Diyos. Liban na lamang kung wala kang pananampalataya, wala kang pag-asa, wala kang pag-ibig, hindi mo maiintindihan na hindi ko yan iniimbento. Dahil yung mga binabasa natin, kagaya ng mga pinag-aralan natin ng nakaraan, na sulat ni Pablo kay Tito, kapatid na Josel, sige nga, di pa, kayo magpaliwanag nun kung meron kayong ibang paliwanag. At kung papaano ninyong, hindi ko naman kailangang ipaliwanag pa ng marami. Ano naman, sige nga, kapatid na Josel. Ngayon, nakita mo na yung aking punto. No? Pinasok ko na, para habang tayo ay at least nagbabalik ka din dun sa pag-analyze noong mga natutunan natin, maisasama mo ngayon itong punto na ito, no, na ng ating pag-aaral sa oras na ito, kapatid na Josel. Sige nga, meron ka bang ibang paliwanag doon sa mga binabasa natin sa Biblia at yung mga aral ng Diyos? Hindi mo pwedeng bakbakin yan Kung magagalit kayo sa akin dahil sinasabi ko yan, o kaya sasabihin ninyo, gagawa kayo ng ibang interpretasyon. Ewan ko, paano nyo i-interpret yan? Sige, kapatid na Josel. Kuya, hindi po maaring humiwalay Kasi nasa track po noong gustong gawin at gustong makita at mangyari ng Diyos, patungkol nga po sa haka ng puso niya sa pagkakaroon ng bayan ng Diyos sa ating panahon. At kanina nga po, nung pumasok ka, na ipasok mo po itong puntong ito, sabi ko, yan lalo na, yan sa loob-loob ko po. Kasi nga po, kung tayo ngayon nga ay bahagi na po tayo ng bayan ng Diyos na hinulaan sa Biblia sa ating panahon, dapat alam natin yung ginagawa ng Diyos pagka po yung mga detalyeng ganito na yung pong inilatag kuya, hindi namin alam, paano pong mangyayari yung buong kalooban ng Diyos? Tamang naanib ka sa bautismo na hugasan yung mga kasalanan mo, nilinis ka. Doon na ba? Tapos na ba? Doon na nangyari ang lahat? Hindi Kaya nga po, kung balikan ko nga po lahat ng mga pag-aaral natin, hindi talaga kako po pwedeng walang continuous na coaching ang Diyos sa atin. Kasi kagaya niyan pong paglilinis na yan, pagka hindi po natin naintindihan, akala ko, maiisip ko na lang, nilinis na kami, nabautismohan, nahugasan ang mga kasalanan, tapos na. Hindi pala ganun. Kailangan pala, kagaya nga po ng puntong ito, nananatili itong tatlong ito. Kasi sa bayan ng Diyos,
Kaya mangyayari po yung paglilinis